buhay. Ang Biblia ay malinaw kapag nakikitungo sa sexualidad. Hindi tulad ng ibang mga kasalanan. Ang sexual na immoralidad ay isang kasalanan laban sa sariling katawan. Siyang templo ng Espiritu Santo. Nananahulugan ito na kapag nakagawa tayo ng mga kasalanang sexual, sinisiraan natin ang Diyos sa isang napaka-personal at matalik na paraan. Ang sexualidad ay isang regalo mula sa Diyos na dapat tamasahin sa loob ng layunin ng Diyos para sa ating buhay. Ang sexual na immoralidad ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan. Hindi lamang espiritual, kundi pati na rin ang emosyonal at physical. Hinihimok tayo ni Paul na tumakas sa sexual na immoralidad. Nananahulugan ito ng paggawa ng mga aktibong hakbang upang maiwasan ang mga sitwasyon na maaaring humantong sa atin sa kasalanan. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagputol ng mga nakakalason na relasyon, pag-iwas sa ilang lugar o kahit na baguhin ang aming mga gawi sa media. Ang sexual na immoralidad ay isang mapanganib na bitag. Ngunit sa tulong ng Diyos, maiwasan natin ito at mamuhay sa kabanalan. Ang espiritual na pananaw ng mga relasyong sexual, ang sexual na relasyon ay higit pa sa physical na kinasasangkutan ng malalim na espiritual na koneksyon. Sa 1 Corinthos 6:16 sinasabi, hindi mo ba nalalaman na ang nakikisama sa patututot ay isang katawan niya? Sapagkat gaya ng nasusulat, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang espiritual na pagsasamang ito ay lubos na nakakaapekto sa ating buhay at sa ating relasyon sa Diyos. Kung paano nito nabago ang iyong pananaw sa mga relasyon kapag ang dalawang tao ay nagsasama-sama sa sexual na paraan, hindi lamang nila pinagsasaluhan ang kanilang mga katawan, kundi pati na rin ang kanilang mga kaluluwa.